Hello, Sagittarius. Kamusta po kayo? Naku, napakalala po ng mga baha at ulan. Actually, ako napuyat na ako. 2 days na. Kasi itong bahay namin, luma na rin to eh. Pagka walang tigil ang buhos ng ulan, kasi sa amin talaga as in grabe yung buhos ng ulan, tas wala siyang tigil. Tumutulo. May mga parts dito sa bahay na tumutulo. Okay. So yun, sana kayong lahat ay okay po. Na-delay na yung aking mga trabaho. Kasi ako'y nagsi-security guard sa gabi. Oo, pagkatulog ang mga kasama ko. Meron din kasing pumapasok sa umaga, maagang maaga. Kaya, syempre, hindi ko sila pwedeng puyatin. Diba? So, yun. Ang point ko lang naman ay, kamusta po kayo? Sana okay ang lahat. So, Sagittarius, ito yung monthly reading mo. Ano ang mga hindi mo inaasahan ngayong August? Na natin yung mga energies. Buti na lang kamo, itong lugar namin ay hindi bahain. Although, yung ibang kalsada rito, kalye dito ay madaling lumubog. Oo. Na dati, hindi naman ganun. So yan, mula na nagkaroon ng construction dito ng yung tren, yung MRT, tapos may hinuhukay na underground na trending yata yan eh, na ilang taon hanggang hindi pa rin yan tapos. So bukod sa napaka-traffic na kahit walang ulan, madali na ring bahain. Pero dito mismo sa bahay namin, awa ng Diyos, yung pinaka worst case na nakita ko dyan, pumasok sa garahe yung tubig baha, pero hindi pa enough talaga para makarating, para masakop niya kasi yung garahe namin may ano yan eh, yung flooring noon, kumbaga, bago umakyat yung tubig, may platform pang isang hakbangan mo, tas bahay na. Lalakad ka pa, kasi pinakadulo tong bahay namin. So, yun lang naman. Blessed pa rin. Pero, syempre, nag-aalala ka pa rin kasi yung konting ulan, yung tubig, nandun na rin sa gate namin yan eh. Mula nung, itong weird, mula nung ginawa yung kalye namin, hindi ko na maalala what year. Bago mag-pandemic siguro yun. So, tinaasan nila yun. Mula nung ginawa yun, yun nga. Yung garahe namin, napapasok na yan ng tubig, konting ulan lang. Kasi ibang parts dito sa Quezon City, dibdib na, bewang na, in fairness sa amin, di pa naman awa ng Diyos. Pero yung mga dadaanan mo, papunta rito, yan, usually baha na yan. Yung lugar lang talaga namin, maswerte. Oops, sorry, may langgam. Merong lumitaw na February dito. It could be na yung ibang energies dito related nung nakaraang February or pwedeng mag-continue pa until itong next February kasi lumitaw ang February. Or could be na meron kang kadil na person na pinanganak ng February. Tsaka malala yung GERD ko nitong mga nakaraang days. Nahihirapan talaga kaya nagpahinga muna ako. Pag sinumpong kasi talaga yung GERD ko, as in malala talaga siya. May time pa nga nasasabay pa yung hika. Yun, pagka ganun, wala talaga. Hirap talaga. Pinagpipray ko nga talaga na tumigil na yung ulan kasi sobra na talaga yung buhos. Kasi na-imagine ko kung dito nga sa amin na hindi bahain eh. Diba? Lalo na doon sa mga lugar na bahain.
Hirap nun yung mag-aakyat ka. Oo nga, may second floor nga kami. Nakakapagod namang mag-akyat ng mga gamit. Gaalala rin ako yung mga decks ko kasi nandito lang yung mga drawer ko sa ilalim ng table ko. So, yung mga baraha ko, pinoproblema ko yun. Sabi ko, baka mamaya pumasok yung tubig. Mababasa sila. Eh, syempre, mahirap magpundar niyan. Ang dami-dami ko nang napundar. Diba? Wala lang. Sa taas kasi marami ring gamit dun. So, mahirap. Although, merong isang kwarto dun na malaki. Pwedeng isiksik lahat doon. So, yan. Kung may mga problem ka na masusolusyonan ng ganyan, ganda, oh. Problems to be resolved, o, diba? Meron mga problemang daraan ngayong August, pero mareresolve mo yung mga problema na yan. May mga times na kailangan na protektahan mo, ipagtanggol mo yung sarili mo ngayong August. But, dumating man yung mga yan, pagsubok na yan, mareresolve pa rin whatever issues meron dito. At merong money. Ayan o, money will be coming to you. O, di ba ang ganda-ganda? Picture. May mga flowers, tas may gold coins. Money, abundance, flow ito. Oops. Ayan, ang lakas ng hangin, guys. Yung empty na bottle ng cooking ng olive oil tuloy, ng canola oil dito sa lutuan ko, sa corner, nilipad. Wait lang ah. Pinayawakan yan kasi mamantika yan. Dito kasi ako sa ibaba ayoko sa taas. So yan, merong magandang flow, abundance, and pera itong August para sa'yo. In fact, ang sinasabi doon sa card mo is money will be coming to you. At ito na nga yung February, binanggit ko yan. If you're dealing with someone born on February, or yung ibang energies dito ay part nung nakaraang February or magi-stretch up to February of next year. Itong pig na to is a warning na wag kang magiging greedy. Okay? Pag 'di ba alam niyo na meaning ng greedy, mga hindi makontento. 'Di ba? Minsan meron na tayong enough pero maghahangad pa rin tayo. Gusto natin ganito, ganyan, 'di ba? Yung mas marami pa. Oh, yun lang. Ewan ko kung bakit ka wina-warn diyan. By the way, mga signs na lumalabas sa cards mo. Pwedeng merong Gemini. May mga water, tsaka air sign, at tsaka earth. Wala ako nakitang fire, kasi walang wands dito. Pisces, to be particular sa water. So, itong month ng August, magkakaroon ka ng period of reflection, Sagittarius, kasi lumilitaw dito yung meditate and contemplate. So, hindi ko alam kung meron ka bang mga bagay na kailangan mong mag-take ng time para lang pag-isipan ng mabuti. Makapagmuni-muni ka. Reflection, ayan. Pagkakaroon ng contemplation, ng reflection, meditation. Wow, malapit ka na, mo na raw ma-achieve yung goal mo this August. It could be na kung talagang aabot itong August na to, baka bago matapos depende kung gaano kabilis, no? Ma-achieve mo na yan. It's either ma-achieve mo na before pa matapos yung August or by September. Pwede kasing malapit na ito. Something is coming na. And you are very close to achieving your goal. Do not let your past hold you back, Sagittarius, no? Oo. So, ewan ko, siguro may mga bagay from the past na pwedeng nanunumbalik sa'yo, sa isip mo.
Pwedeng yun yung nagiging reason kung bakit ka nagkakaroon ng mga delays, ng blockage, kung bakit napapabagal yung progress mo or kung ano man yan, kung tungkol saan. So, wag mong hayaan yun na ma-delay ka nun, na matali ka dun. Mas mag-focus ka na lang dito sa present and future mo na paparating para makakilos ka, no? Kasi pwedeng yun yung nakakapag-hold back eh. So, ito ay parang clue or tip sa'yo ng cards, no? Sinasabi yung reason bakit nagiging stagnant yung energy. Nothing will come from this situation. Ayan. Yun yung related sa past. Dear. Related itong dalawang to. Kasi, the more that you are holding back to your past, the more na natatali ka, na hindi ka nakakaalis, nawawalan ng flow. Nagiging stagnant yung energy. And kung paulit-ulit yun na ganun, hindi mo yun na nasusolve yung problem na yun, walang mangyayari. No? It could be na merong something dito ngayong August na pwedeng ang tagal mo nang fixated dyan, pero ang pinaka-clue, pag wala nangyayari at something na related yun sa past, let go mo na yun. Kasi yun yung mag-hold back sa'yo eh. Ang ganda pa naman neto, sinasabi you are very close to achieving your goal. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba kanina, depende na yan sa bilis. Kung hahayaan mo yung na magulo ka netong past na to, or kung hindi ka makakapag-detach dyan, ganun nga yung mangyayari sa'yo. Nothing will come of this situation. Or pwedeng mapabagal yung progress mo. Okay? Wow! Ace of Cups, sa area ng hindi mo inaasahan, Sagittarius, mukhang merong magandang offer sa'yo. Itong offer na ito, it could be offer ng friendship, offer ng reconciliation, it could be offer when it comes to business or sa career mo. Pwede kasing merong something na inaabot sa'yo, material man ito or hindi, this is a blessing. Maybe there is something na paparating sa'yo na special. Maybe this is a start of something special. Kasi, Ace of Cups to eh. Merong bagong simula. Okay? O ano man yan in general. Pero yes, pwede ka talagang, wow, pwede talagang makareceive ng blessing at saka, ayan, fulfillment, happiness, completion, it could be a wish come true, diba? Pwedeng ito na talaga yung pinagdarasal mo, hinihintay mo. Pwedeng ito na lang talaga yung kulang na hinihintay mo at ipagkakaloob nga sa iyan. Okay? Kung hindi nagkakamali yung cards, no? So, syempre, yung mga sinasabi ko ditong energy ay nakabase sa kung ano yung mga lumalabas lang sa cards. Okay? By the way, maraming salamat po sa inyong suporta, patuloy na pag-aabang, pagsubaybay sa lahat ng mga readings ko, yung mga ilang taon na nakikita kong followers ko, suki ko sa private reading, mga ilang taon nang hindi umaalis sa membership ko sa YouTube, sa subscription ko sa FB, sa mga laging nagko-comment, nagla-like, nag-heart, nag-share, yung mga nagpapadala ng stars and super thanks. Thank you all, no? And kung bago kayo, please don't forget to subscribe and follow. Bawat isa sa inyo ay mahalaga. Malaking tulong na rin po yan. And kung gusto nyo po yung suot-suot kong bracelet, i-share ko po yung product link sa inyo kung saan ko po ito nabili. Diyan sa captions or sa ibaba or sa screen or sa comment section, tignan nyo. Private reading, nag-iisa lamang po yung aking Purple Tin FB page. Purple Tin na may check sa dulo, which means meta-verified, yun lang yung original. Isa lang yung Purple Tin na original, may check. Pag walang check, hindi ako. Pag in-add friend kayo, chinat kayo kahit sa ampang platform yan, hindi ako yun. Kaya ako magpapa-private reading kayo yung mag-PM sa akin, ha? Dalawa lang yung legit ko. Tin Arcana na may check sa dulo, which means meta-verified, at Purple Tin na may check sa dulo.
Hmm. Parang meron ako nafe-feel na energy nagdadalawang isip, napatingin ako sa King of Swords. So baka ngayong August, magdalawang isip ka tungkol sa isang bagay. Tandaan mo, lumitaw yung card dito kanina ng meditation and contemplation. Kaya nga sabi ko, you will have to take time this August para mag-reflect, pag-isipan ng mabuti, makapag-meditate, contemplate tungkol sa isang bagay. So, eto na yun. No? So, sabi ko nga, kasi ito si King of Swords na feel ko baka magdalawang isip ka or baka magkamali ka ng kalkulasyon mo, ng analysis mo, di ba, about something. Pwede kang magkamali when it comes to decision making. So, it's best na mag-take ka ng time para makapag-isip ka ng mabuti. Especially kung major na decision or action yung gagawin mo. Kung saan man related yan. Sa family mo ba? Sa career mo ba? Sa pera ba? Sa negosyo ba? Diba? Diba? Puro diba? Oo, sa tingin ko, yung magiging approach mo rito is, yes, hindi ka magmamadali. But nakikita ko na consistent yung energy mo. So, in terms of money, or growth, or progress, yes, there is progress with the Knight of Pentacles. Hindi siya overnight, of course. Hindi siya biglaan. Hindi siya mabilisan. But yes, it is stable and consistent. So, yun nga, yung money will be coming to you. Sabi ko nga, merong magandang flow when it comes to abundance, prosperity, and money, di ba? So, may mga bagay dito talagang wag mong mamadaliin. According dito sa King of Swords mo, reverse at saka dito sa Knight of Pentacles. Yes, magkakaroon ng mga problema. Lumitaw na yan kanina dito sa inkpot. Pero ang good news about that is mare-resolve mo naman yung problem, di ba? According dito sa inkpot. No? Kailangan mo nga lang talagang ipagtanggol, protektahan yung sarili mo rito. Defend mo yung sarili mo or kung ano man yan. Pero mukhang mahihirapan ka nga according to the Ace of Swords, no? I think magkakaroon ng mga conflict when it comes to sa mga bagay na kailangan mong pagpilian, unahin. No? Kasi dito parang ang dami-daming dapat gawin, ang dami-dami mong dapat isipin. So, pwedeng darating ka sa point na, okay, magugulo yung isip mo, mako-confuse ka, mahihirapan ka, no? Diba? Sabi ko nga rito. Pero, eventually, mare-resolve din naman yung problem na yun. No? So, kung noona, pwedeng magiging complicated, magulo, dami-daming distractions, ang dami-daming problema, isipin, dapat gawin, dapat, oo, i-take into consideration. Pero nakikita ko dahil dito sa card mo na mare-resolve mo yung problema mo, itong dalawa na to, ito, nakikita ko na yung complicated thing na yan, situation na yan, masisimplify din yan. Okay? Kumbaga mababawasan matatanggal kung ano yung mga pahirap dito, sakit sa ulo, pampagulo, pampakonfuse, distractions, no? Yes, yun yung nafe-feel ko. Okay, with the Magician card, I think mahihirapan kang baguhin yung situation. To. Excuse me, nahatching ako. Pinos ko. So yun, yung Magician yan sa tingin ko, gusto mong may mga changes dito. Pwedeng yun, it's either may mga bagay ka na gustong baguhin, tas mahihirapan kang baguhin, or pwedeng may mga changes na darating, tas mahihirapan kang
adjust doon sa mga changes na yun, no? So, when it comes to your love life, nafe-feel ko dito, when it comes to your love life, parang cold, detached yung energy. So, pwedeng pwedeng may coldness, may detachment sa between the two of you netong person na ka-deal mo. Halos walang pagbabago. Ayan, kung naghihintay ka ng change coming from this person na kakonect mo, wala. Feeling ko lang ganun pa rin, hindi pa rin magbabago. Kaya kung halimbawa, cold kayo sa isa't isa ngayon, wala kayong connection or hindi siya nagpaparamdam sa'yo, sa tingin ko, magko-continue pa rin yung situation na yun. Kasi nakikita ko hindi pa mare-resolve yung problema ninyo. Ngayong August. Baka umabot pa ng next month yan, di ba? So, yun lang, nakikita ko lang is pwedeng magiging malamig pa rin kayo sa isa't isa or pwedeng unresolved pa rin kung ano man yung mga issue ninyo. Isa pa, meron kasi ditong card ng manipulation. So, pwedeng pwedeng may mga lies, pwede may mga something hidden itong si person, or pwedeng tinatry niyang i-manipulate yung situation ninyo or ikaw, hindi ko alam, no? Tapos yun, darating itong August na parang mako-confuse ka. Kasi pwedeng magulo nga yung energy ng person mo. Pwedeng merong something dito na inconsistent, pabago-bago. Tapos cold treatment, silent treatment, no? Parang energy ng detachment. Pero meron ako nakikitang beginning para sa you in love. Whether itong new beginning na ito new person ba to? Or kung magkakaayos kayo, pwedeng ito na yung niyo, restart ninyo, ano? So, lipat na tayo sa last cards mo. Bago natin hugutin, mag-isip ka ng isang question na nasasagot ng yes or no. Maiksi lang, simple lang, isa lang para hindi magulo at sasagutin natin dito sa mga susunod na cards. Ang gagawin mo is i-pause mo yung video habang nag-iisip ka, mag-meditate ka. Tapos pag ready ka na, i-play mo na ulit. Ayan, napakalinaw ng sagot. No, big no, exclamation. Dalawa yung no dito sa deck na to. Yung isang no, walang exclamation. Pero yung lumabas sa'yo is isang malaking no. Okay? Pero huwag ka mag-alala kasi kahit no yan, makaka-recover ka pa rin naman eh. Ayan o, makaka-bounce back ka, makakabawi ka, makakabangon ka uli, mag-heal ka uli, no? Oo. Kasi, kailangan ng compromise dito sa situation na to. Hindi talaga pwedeng walang trade-off. No? Kailangan mo talagang maging matapang or maging assertive. Kailangan mo talagang pumasok sa compromise. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies and kita-kits po sa susunod na reading. Deus Benedicat.